Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Noong dalaga ako, ay naging suki ako sa mga patimpalak, katulad ng beauty pageant. Isang beses din po akong naging reyna sa aming kapistahan sa bayan. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo ay mayroong kaugnayan dito. Tungkol po ito sa aking naging konsorte o partner nung ako ay naging reyna. Maraming salamat po sa pagkakataon at sisimulan ko ang kwento sa pinakaumpisa. Maraming salamat din sa ibibigay niyong oras dito. Isang hapon ay pinuntahan kami ng isang opisyal ng aming baryo at nagsabi ito na ako daw ang kanilang pinili upang maging reyna sa aming bayan sa paparating na kapistahan. Yung tatay ko noon ay merong malawak na tubuhan at sabihin na natin na marangyang aming buhay at masasabi ko na isa kami sa respetadong pamilya sa aming bayan. Sa katunayan po, ang ari-arian ng aking mga magulang ay nasa amin na ng aking ate ngayon at binibigyan namin to ng halaga. Balik na po tayo sa kwento. Tinawag naman ako ni tatay pero narinig ko naman ang kanilang usapan sapagkat nasa hagdan ako sa mga sandaling ito. Agad naman akong bumaba at hinarap ang opisyal ng aming baryo. Mahigit kalahating oras kami nag-uusap. Hanggang sa nagsabi si tatay na siya na daw ang bahala sa lahat. Ang importante daw, maging reyna ako. Sa totoo lang po, hindi po ako mahilig sa mga ganitong bagay. Minsan lang din po ako kung lumabas ng bahay. At wala akong masyadong barkada sa aming baryo. Mahihain din po ako. Pero ang palaging sinasabi ng aking lola, sayang daw ang aking kagandahan kung hindi ko ito ipaparada sa mga tao. Yun na nga. Dumating itong araw na mag-e-ensayo kaming lahat. Kasama ko yung mga magiging prinsesa at yung mga konsorte. Meron kasing kaunting sayawan, kaya kinakailangan namin mag-ensayo. At siya nga po pala, ito yung pinakaunang pagkakataon na sumali pa ako sa mga ganito. Kaya talagang nahihiya ako nung una. Itong konsorte ko naman ay nakatira lang din naman sa aming baryo pero mga dayo sila. At sa mga panahong ito, siguro mahigit 1 taon pa lang silang naninirahan doon sa amin. Subalit siya agad ang napiling maging konsorte sapagkat gwapo, patangkad, patangos ang ilong at talagang mistiso. At habang lumilipas sa mga araw ay nagiging malapit kami sa isa't isa. May mga pagkakataon na siya pa mismong sumusundo sa akin sa bahay. At minsan, meron pa nga siyang dalang mga pagkain na ayon sa kanya ay niluto ng kanyang lola. Binibigyan niya rin ako at tinatanggap ko naman. Isang araw bago ang koronasyon ay meron siyang ipinagtapat sa akin. At sabi niya, nahulog daw ang loob niya sa akin kahit na ilang araw lang kami nagkikita. Pero hindi ko rin po maintindihan kung bakit nahulog din ang loob ko sa kanya. Tila ba natamaan niya ako, kaya nagtapat din ako sa kanya. Pagkatapos ng koronasyon, ay agad akong umuwi sa bahay para na rin makipag-usap sa aking mga pinsan at ilang mga kamag-anakan. Kapistahan po sa araw na ito. At sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, ay tinawag ako ng aking nanay at sabi niya, nandun daw sa labas ang aking konsorte. Kasama niya ang aming mga prinsesa at isa pang konsorte. Agad naman akong lumabas para alamin kung ano mang kanilang kailangan. Sa pagdating ko sa labas ng bakuran, ay niyaya nila akong magdisko. Pero sa mga sandaling ito, ay nagdadalawang isip ako. Kasi baka hindi ako payagan ni tatay. Pero sinubukan ko pa rin humingi ng pahintulot. Nasurpresa naman ako kasi pinayagan niya ako at sabi pa niya, minsan, kinakailangan ko rin makisalamuha
nang sa ganun ay marami akong makilala. Sinabihan naman ni nanay ang aking mga kaibigan na ihatid daw ako pauwi at tumango naman ang mga ito. Yun nga, nagpaalam ako sa aking mga magulang at sumama naman ang isa kong pinsan kasi sa bahay sila magpapalipas ng gabi. Sa pagdating namin sa diskuhan ay parang mapapasayaw na ako ng dahil sa yung mga tao ay talagang hataw na hataw. At ang pinsan ko naman at ang ilan naming kasama ay sumali na rin sa sayawan. Nagulat naman ako kasi kinila ako ng aking konsorte at sinabihan na umupo daw kami kasi meron siyang sasabihin. Agad naman akong sumama sa kanya at nakita din naman kami ng aking pinsan at ng ilan naming kasama. Tawagin na lang natin sa pangalang Armando itong konsorte ko. Nang kami makaupo ay bumulong ito sa akin. Nagtanong ito kung meron na ba akong manliligaw pero sabi ko naman marami. Kahit ang totoo ay walang nagtangkang maligaw sa akin. At sabi niya gusto daw niya akong ligawan pero takot daw ito sa aking tatay. At baka hindi daw siya tatanggapin sapagkat mahirap lang daw ito at walang maibubuga. At sabi ko naman walang masama kung susubukan. Kaya nagsabi ito na simula sa gabing ito ay papatunayan niya na karapat dapat ko siyang sagutin. At tumango naman ako at ngumiti. Kinabukasan naman Sir Chris, sa aking pagising ay tinanong ako ng aking tatay kung kaninong anak si Armando. At sabi ko naman hindi ko alam at ang alam ko lang ay dayo ito at galing sila sa malayong lugar. Sabi naman ni tatay, gusto niyang makilala si Armando kasi meron siyang nakitang bulaklak at liham na nakasabit sa aming bakuran. Binasa daw niya ito sa pag-aakalang sa kanyang liham na iyon. Huli na lang niya nakitang bulaklak. Kinahaponan habang ako ay nagsasayang sa kusina ay tinawag ako ng aking nanay at sabi niya meron daw akong bisita. At sa paglabas ko ng bahay ay nakita ko si Armando. Pormado at meron siyang dalang kakanin na noon ay nakabalot pa nga sa daon ng saging. Nakita ko naman si tatay na umiinom ng alak sa labas ng aming bahay at direkta itong nakatingin kay Armando. Agad ko naman siyang nilapitan at sinabihan na si Armando ang naghahanap sa akin at nasabi ito na papasukin ko daw at yun naman ang aking ginawa. Niyaya naman ni tatay si Armando na mag-inuman pero hindi umiinom ng alak si Armando. Wala po itong anumang bisyo. Kaya agad naman siyang nagustuhan ni tatay. Ito nang simula ng pagkakalapit ni tatay at Armando. At lumipas ang 2 linggo, sinagot ko po siya. At isang araw ay niyaya niya akong pumunta sa kanilang bahay sapagkat ipapakilala daw niya ako sa kanyang lola. Hindi naman ako nagdalawang isip na pumayag. Kasi gusto ko rin makita ang kanyang mga magulang. At habang naglalakad kami papunta sa kanilang bahay, ay nalaman ko rin sa kanya na wala na pala itong mga magulang. Bali lumaki po ito sa piling ng kanyang lola at hindi na niya nakilala ang kanyang tatay. Pero ang kanyang nanay ay nakilala lang niya sa mga kwento ng kanyang lola. At siya lang din ang nag-iisang anak. Sa pagdating namin sa kanilang bahay, ay agad akong sinalubong ng kanyang lola. Sa labas lamang kami tumambay kasi hindi naman sila nagsabi na papasok kami sa loob. Maliit lang naman ang kanilang bahay, gawa sa kawayan. At kung titignan, ay hindi talaga pang permanenteng tahanan. At makalipas naman ang mahigit kalahating oras na usapan, ay nagsabi ako kay Armando na naihi ako. Agad naman silang natinginan ng kanyang lola at natagalan pa bago niya ako samahan sa loob ng bahay para makigamit ng banyo. Nagtataka naman ako kung bakit sa gilid pa kami ng bahay dumaan. Nakabukas naman ang pinto. Sa pagdating naman namin sa kusina, ay agad akong nakaamoy ng lana. Alam ko pong amoy na ito sapagkat meron din kami sa bahay noon. At sa pagpasok ko sa loob ng banyo, ay nakita ko na walang inidoro. Pero nagkibit balikat na lamang ako. At sa paglabas ko naman, ay nakita kong wala na doon si Armando.
Narinig ko naman ang kanyang boses mula sa gilid ng bahay at tila ba meron siyang kinakausap. Dahan-dahan ako naglakad papunta doon at habang papalapit ako sa kanyang kinaroroonan ay naririnig ko rin ang boses ng kanyang lola. Mukhang galit at meron silang pinag-uusapan. Kaya huminto muna ako at nakinig kasi nahihiya ako na maistorbo ang kanilang pag-uusap. Sumunod ka sa plano. Matanda na ako. Kinakailangan ko na magpahinga. Medyo galit na sabi ng lola ni Armando. La, sumusunod naman po ako. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Sabi naman ni Armando. Mahina na ako at hindi ko na kaya tong halimaw na to. Gumana naman yung ginawa ko sa kanya. Dagdag pa ng kanyang lola. La, wala akong nararamdaman sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pabulong na sabi pa ni Armando. At sa mga sandaling ito, Sir Chris, ay parang binagsakan ako ng langit at lupa. Parang naimasmasan ako. Agad naman akong naglakad papunta sa mga ito. Oh, tapos ka na pala, sabi ni Armando. Tumango naman ako at ngumiti na tila ba wala akong narinig. Balik na kayo doon sa harap ng bahay at ipagluluto ko kayo ng merienda. Sandali lang, Iya, sabi naman ng kanyang lola at agad itong tumungo sa kusina. Sa pagdating namin sa harap ng bahay ay nagsabi naman ako kay Armando na ako ay uuwi na kasi meron pa akong gagawin. Pero kinumbinsi niya ako manatili kasi magluluto pa daw ang kanyang lola. Subalit, nagpumilit ako kaya wala itong nagawa. Makikita din sa kanyang muka na para bang nagtitimpi lamang ito o nagpapahaba ng kanyang pasensya. Wala siyang magawa kundi ang ihatid ako at nagpaalam naman ako sa kanyang lola. Sa pagdating naman namin sa bahay ay sinabihan ko si Armando na umuwi na at hindi ko na siya pinansin pa habang naglalakad ako papasok. Nagtanong naman si nanay kung anong problema kasi hindi maipinta ang aking muka. Dito ko na sinabi sa kanyang lahat ang tungkol sa narinig ko at bigla naman siyang nagalit at ipinalam kay tatay ang tungkol dito at si tatay naman ay nagsabi na tatawagan niya ang aking nino. Isa po itong magaling na albularyo sa aming bayan at siya rin ang nagbibigay sa amin ng mga lana o langis. Gaya nga ng sabi ko kanina ay meron din kami mga lana sa bahay. Ginagawa itong pamahid ng aking tatay sa kanyang mga katikati sa paa. At bago pa man sumapit ang gabi ay dumating ang aking nino at sabi niya hindi naman daw ako ginayuma. Totoo talagang nararamdaman kong pagmamahal. At ang tungkol naman daw sa narinig kong usapan ni Armando at ng kanyang lola ay isang plano. Maaari daw na yung lola ni Armando ay isang aswang at gusto nilang isalin sa akin ang halimaw na nasa kanya. Kaya naman kinilabutan ako sa mga sandaling ito at natakot. Si tatay naman ay talagang nagalit sa mga sandaling ito. Hindi siya nagdalawang isip na puntahan si Armando at sabi niya wala naman daw siyang gagawin. Gusto lang niya makipag-usap at ipapamukha daw niya sa mga ito na nagkamali sila ng niloko. Sinubukan ko itong pigilan pero hindi nagpapigil. Kasi kung natuloy daw ang kanilang plano, malamang ako ang kawawa at hindi niya ito matatanggap. Sinamahan naman siya ng aking nino at sa kanilang pagbalik ay nakita kong pawis na pawis si tatay at ang aking nino ay napapailing. Totoo nga, Iya. Totoo nga, sabi ng aking nino. Ang aking kutob? Tanong ko naman. Oo, Iya. Tamang iyong kutob. Mabuti at narinig mo ang kanilang usapan. Sagot pa niya. Napailing na lamang ako at hindi makapaniwala na nagawa sa akin ito ni Armando. Ang akala kong tunay ay isa palang pagkukunwari. At bago naman umalis ang aking nino, ay meron siyang iniwan na kamangyan at sabi niya, pausukin daw namin ito ng buong gabi
nang sa ganon ay hindi kami malapitan. Bandang 9:00 ay pumasok na ako sa aking kwarto. At habang ako ay nagpapaantok ay hindi ko maiwasan na isipin si Armando. Parang hindi ko matanggap na ganun ang ginawa sa akin. Niloko ako. Kahit na hindi naman ako karapat dapat na lokohin. Kaya talagang nakakapanghinayang. Noong nasa bingit na ako ng aking pagtulog, ay narinig ko ang boses ni Armando. Tila ba nasa labas lang ito ng bintana at tinatawag ang aking pangalan. Pero nagtalokbong ako ng kumot at sabi ko, baka guni-guni ko lang po ito. Pero ganun pa rin. Parang tinatawag talaga niya ako. Hanggang sa nakarinig ako ng malakas na kalabog sa bubong ng bahay, na kahit yung ate ko ay nagising nang dahil sa sobrang lakas. Ano yun? Tanong ni ate. Hindi ko alam ate. Bumaba na siguro tayo. Sagot ko naman sa kanya at agad niya akong hinila pababa ng kama at bumaba kami ng bahay. Agad kaming tumungo sa kwarto ng aking mga magulang at narinig namin na gising din ang mga ito. Narinig din nilang kalabog at si tatay merong nang hawak na baril. Huwag lang siya magpapakita, sabi ni tatay. At agad po itong lumabas para ikutin ang buong bakuran. Nagpaputok pa ito ng ilang beses at saka nakarinig kami ng mga yabag sa bubong na tila ba merong tumatakbo doon. Pero nawala din naman pagkalipas ng ilang segundo. Talagang nakakahilakpot ang mga sandaling ito kasi parang tao ang may gawa ng mga yabag at hindi hayop. Gawa na rin kasi si Erong bubong ng bahay namin kaya madidinig talaga kapag merong tao. Nagising naman ang ilan naming kapitbahay nang dahil sa putok ng baril at pumunta sila sa bahay namin upang alamin ang mga nangyayari at kinuwento naman namin ang lahat-lahat. Mabuti naman na sinamahan nila kami hanggang umaga. Bandang 7:00 ng umaga, yung isa naming kabaryo ay tumatakbo habang papasok sa loob ng aming bakuran. Agad naman siyang sinalubong ng aking tatay at tinanong kung bakit siya tumatakbo. Umalis sila. Nakita ko sila sa bayan. Maraming dalang gamit, sabi ng kaibigan ni tatay. Mabuti nga. Kasi kung hindi, ako mismo magpapalayas sa mga yon. Alam din nilang kanilang ginawa, kaya sila umalis. Sagot naman ng aking tatay. Tama, kung wala kang ginawang mali, ay hindi ka agad magpapa-apekto sa mga binibintang. Sagot pa ng kaibigan ni tatay. Agad naman akong tumakbo papasok sa loob ng aking kwarto. Umiyak po ako sapagkat si Armando ang aking kauna-unahang nobyo na talagang minahal ko. Siya kasi ang aking first love kaya talagang tinamaan ako. At magmula noon, hindi ko na muli siyang nakita. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng kaunting oras sa aking kwento. Maraming salamat din sa ating tagabasa. Marami din pa akong napapakinggan na channel. Pero dito ko gustong ibahagi ang aking kwento. Sapagkat makalumang estilo ng pagbabasa. Maraming salamat. Maraming salamat din madam. Mag-iingat kayo palagi.